Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, may pinaplano nga itong si Rukawa at Mitsui upang matulungan nila itong si Sakuragi. Manahimik ka na nga, para kayong tanga. Dagdag pa na saad ni Rukawa. Paano? Tanong naman ni Takamiya. Ang alam ko, mamayang gabi pa naman ang alis ni Aki patungong Canada. Mas mabuti kung kunin natin si Aki sa bahay nila at makipagkita kay Sakuragi. Ilayo natin silang dalawa dito. Suhestyon ni Noma, natahimik ang mga ito sa narinig bago nagkatinginan. Tanga, hindi pwede ang gusto mong mangyari. Hindi parang pinatunayan mo namang totoong kinidnap ni Sakuragi si Aki pag ginawa natin iyon. Giit naman ni Okoso na binatukan pa si Noma. Magkakapang-abot pa sana nang tulakan silang dalawa ni Takamiya palayo. Des, ako na ang bahala sa bagay na iyan. May isang bagay lang akong naisip na pwede nating gawin sa kanila. At tsak ako na wala na magagawa pa ang tatay ni Aki, kundi ang ipakasal silang dalawa. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Kayo na ang bahala kay Sakuragi. Ang mahalaga ay dapat makumbinsin niyo siya na pumunta sa lugar na sasabihin ko sa inyo. At ako na ang bahala kay Aki. Total, alam naman ni Tito na ikakasal kami, kaya madali na lang ito para sa aking mapapaayag siyang isama ko palabas si Aki. Gising saad ni Mitsui, hindi naman nakapag-react pa doon ng apat, samantalang si Mito ay nananahimik na lang at hindi na nakipagtalo pa. Samantalang at gaya nga ng pinag-usapan ng mga ito, nung umalis si Sakuragi ay natuloy pa rin patungo na ngayon si Mitsui sa bahay nila Aki. Samantalang sila Rukawa naman ay sa bahay ni Sakuragi. Klarong-klaro na ang kanilang nabuong plano para sa dalawa. Kaya sana ay makisama si Sakuragi sa gagawin nila. Nagdoorbell si Mitsui mula sa gate ng bahay nila Aki. Alam ng lahat na ngayong araw din ang alis ng mag-ama, kaya dali-dali rin sila sa kanilang pag-uusap. Ilang minuto ring naghintay si Mitsui mula sa labas ng gate bago bumukas ang gate na makita niya kung sino ito ay automatic siyang napatuwid ng tayo. Mitsui, anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Aki na nakagayak na pang-alis. Kailangan kita makausap, Aki. Sobrang importante lang nito kahit isang oras lang. Pakiusapan mo si Tito. Pakiusap ni Mitsui. Nakakunot naman ang noo ni Aki sa sinabi nito. Ano ba kasi nangyayari? Naguguluhang tanong ni Aki. Maya-maya pa ay lumabas din si Kotaro mula sa loob ng bahay. Oh, iho, napadalaw ka. Ngayon na ang alis namin ni Aki. Ipaalam mo sa mga magulang mo iyon tungkol sa napag-usapan natin sa bahay niyo, ha? Saad ni Kotaro, nakiming ikinangiti lang ni Mitsui. Tito, okay lang ba kung hiramin ko saglit si Aki? Kahit isang oras lang. Gusto ko lang po siya makasama ngayon bago mangyari iyon. Kinakabahan si Mitsui sa mga oras na iyon dahil hindi siya sigurado sa planong ginawa niya. Paano kung hindi pumayag ang tatay ni Aki? Saan mo naman balak idala ang anak ko? Seryoso ang tono ng boses na tanong ni Kotaro. Sa park lang ho, Tito. May gusto lamang akong sabihin sa kanya na kaming dalawa lang ho sana. Kung ayos lang sa inyo. Pakiusap muli ni Mitsui na nawawala na ng pag-asa na pumayag ito. Pero bumuntong hininga ang ama ni Aki bago ito tumango. Nagulat pa si Aki at doon si Mitsui. Huwag lang magpagabi, ha. 5 oras pa naman bago tayo umalis, anak. Sumama ka na muna kay Mitsui. Saad naman ni Kotaro. Napipilitang tumango si Aki sa sinabi ng ama bago kunot noong tiningnan si Mitsui. Na makapasok na ang ama sa loob ng bahay, agad hinila ni Mitsui si Aki paalis. Kaya lalong nagkahinala si Aki na baka meron itong binabalak na hindi maganda.
Bitawan mo ako, Mitsui. Ano na naman ba itong pakana mo? Inis na tanong ni Aki kay Mitsui na hinila pa niya ang kamay pahila mula dito. Magtiwala ka sa akin, Aki. Wala akong balak na masama sa'yo. Alam mo naman na siguro kung sino ang ipapakasal sa'yo, di ba? Tanong ni Mitsui pabalik kay Aki. Natigilan si Aki bago naisip na hanggang ngayon pa rin pala ay hindi niya kilala kung sino ang taong ipapakasal sa kanya ng kanyang daddy. Wala akong alam, hindi pa sa akin sinasabi ni daddy. Anas ni Aki na ikinagulat ni Mitsui. Bakit naman kailangan pang itago ni Tito kay Aki na ikakasal kami? May iba pa kaya itong plano? Tanong ni Mitsui sa sarili bago kunot na kunot ang noong inisip ang posibilidad na dahilan nito. Mitsui, umamin ka nga. Saan ba talaga tayo pupunta ha? Tanong ni Aki na naiinis na. Naglalakad pa rin kasi sila at hindi na alam ni Aki kung saan ba sila patungo. Hanggang sa maging pamilyar ang daan na tinatahak nila. Napahinto sa paglalakad si Aki at tiningnan si Mitsui. Anong ginagawa natin dito? Takang tanong ni Aki na pinagmamasdan ang bahay ni Sakuragi. Lasing si Sakuragi magmula pa kanina. Hindi naman namin siya mapigilan dahil umiiyak siya. Nagulat si Aki sa sinabi ni Mitsui. Nagkaayos na ba kayo? Kailan pa? Tanong muli ni Aki. Uminom na naman siya. Bakit naman kailangan niya pang gawin iyon sa sarili niya? Nahihirapan na din ako sa sitwasyon namin. Pero wala akong magawa. Masyado pa akong mahina para suwayin sa tatay ko. Anas ni Aki sa kanyang sarili. Iuwi mo na ako, Mitsui. Ayoko na makita pa si Sakuragi. Mas mahihirapan akong kalimutan siya kung makikita ko na naman siya. Giit ni Aki na hinihila si Mitsui palayo. Ngunit umiling si Mitsui bago pilit na ngumiti kay Aki. Pakinggan mo ang nalalaman ng puso mo, Aki. Alam ko namang parehas lang kayong nahihirapan sa sitwasyon nyo. Pero isa lang ang alam ko na paraan para hindi na kayo maghiwalay ni Sakuragi. Natigilan si Aki sa sinabi ni Mitsui. May isang idea siyang posibleng naisip din ni Mitsui ngayon. Gusto mo bang dapat may mangyari sa aming dalawa? Gulat na tanong ni Aki kay Mitsui. Napayuko si Mitsui at pagkaraan ay tumango sa kanya. Yun lang ang naisip ko na paraan para sa sitwasyon yung dalawa, Aki. Mahinang boses na saad ni Mitsui. Pagak na natawa si Aki kay Mitsui bago inis na hinila ang kamay niya sa pagkakahawak nito. Galit niya itong tiningnan bago tinulak. Mitsui, wala ka na ba talaga magandang idudulot sa buhay ko? Pati ba naman si Sakuragi, isasali mo sa masamang plano mo? Hik, akala mo ba hindi ko naisip na gawin ang bagay na yan para sa aming dalawa ni Sakuragi? Pero kilala ko si Daddy. Mas lalo niyang ipapakulong si Sakuragi. At worst, hindi niya na ako iuwi dito. O baka, iyon ang plano talaga ni Daddy. Kaya siya pumayag sa sit-up na to. Nakipagsabuatan siya sa ipapakasal sa akin. Para pag nagawa na namin ni Sakuragi ang bagay na iyon, may dahilan na siya para ipakulong si Sakuragi. Hindi mangyayari ang gusto ni Daddy. Ipagtatanggol ko si Sakuragi sa kahit na anong paraan, Mitsui. Sigaw ni Aki na galit na tinitigan si Mitsui. So, ganun pala ang plano mo, Mitsui. Kaya ba nilapitan mo kami nung araw na iyon dahil sa plano mo? Gusto mong ipaalam kay Sakuragi na ikaw ang ipapakasal kay Aki para gumawa ng bagay si Sakuragi na ikakasira niya rin mismo. Sabi na hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Asik ni Mito na ikinagulat ni Mitsui at Aki. Kasama kasi ni Mito si Rukawa, Takamiya, Okoso, Noma at Sakuragi. Nakita ni Aki si Sakuragi na malamig lamang nakatingin sa kanya. Walang emosyong mababaka sa mukha nito dahil maging ang mata nito
ay nababalutan ng kawalang pag-asa. Hindi mawari ni Aki kung ano ba ang tumatakbo ngayon sa isipan nito. Mali ang iniisip nyo. Wala akong planong ganun. Aki, maniwala ka. Nagulat din ako kung bakit ako ang napiling ipakasal sa iyo ni Tito. Alam mo namang ayaw na ayaw din nun sa akin eh. Mas malala pa ako kaysa Kuragi noon. Alam mo yan. Napaisip si Aki sa bagay na iyon dahil tama rin naman si Mitsui. Ayaw din ni Daddy kay Mitsui nang malaman din nitong basagulero ito. Sa Kuragi, maniwala ka. Wala akong intensyon sa inyong dalawa. Pamimilit na saad ni Mitsui. Ilang beses ko rin bang sabihin sa inyo na wala na akong pakialam pa kahit magpakasal kayo ngayon o bukas. Tantanan nyo na ako dahil wala na akong balak makialam sa problema nyo. Magmula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng buhay. Malamig ang boses na saad ni Sakuragi. Masama rin niyang tiningnan ang mga kaibigan na nagulat sa sinabi niya. Magkakaroon pa kaya ng happy ending sa pagitan ng relasyon nila ni Aki at Sakuragi? Ano nga ba ang gagawing hakbang muli ni Mitsui upang maisakatuparan ang mga plano nito? Kaya abangan sa susunod natin ng mga